Kaugnay pa rin ang state of emergency sa Batangas, makakausap natin sa linya si Vice Governor Mark Leviste. Magandang umaga, Vice Gov. Magandang umaga, Joshua. Ganun din sa ating mga tagapakinig. Vice Gov, kumusta na po ang sitwasyon natin ngayon dyan sa Batangas at bakit kinailangan po natin magdeklara ng state of emergency? Tulad po ng nabanggit po ninyo, ay kasalukuyan pa rin kami nasa ilalim ng orange alert. At nagdeklara na po ang pamahalaan panlalawigan ng state of emergency by virtue of the authority granted by existing laws. So ito po ay napagdesisyonan ni Governor Hermelando Mandanas, ganun din po ng ating sangguniang panlalawigan, ayon na rin sa recommendation ng ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa pangunguna po ni Ms. Amor Calayan. We have already reached, in fact, surpassed the 15% threshold based on our general population of affected areas and persons, kung kaya't ito po ang naging basihan ng ating kinauukulan upang ilagay ang lalawigan ng Batangas under state of emergency. This way, there is a call for immediate action and response, most especially in affected areas around the province. Vice Gov, ano na po yung mga lugar na binaha at gaano po katindi ang mga baha dito? Maraming lugar na po ang binaha, pero may mga lugar din po kami na mapahanggang ngayon unpassable ang kanilang lansangan or roads, tulad ng Lemery, Agoncillo, San Luis, Rosario, Laurel at Calaca. At halos buong probinsya ay nakaranas din ng power interruption. Sa kasalukuyan, kami po ni Ms. Amor Calayan at ng kanyang team ng PDRRMO ay mag-iikot sa iba't ibang local government units at evacuation centers. Sa kasalukuyan, kami ay papuntang na Subo, tapos tutuloy ng Lian at iba pang bahagi ng kanluran bahagi ng aming lalawigan at ganun din sa mga bayan na nasa palibot ng lawa ng Taal. Vice Gov, yung mga nabanggit mo na lugar na binaha, nailikas na po ba ang mga residente dito at kung nailikas na, kamusta naman po sila sa mga evacuation center? Opo, marami na po ang nag-evacuate, nagsilikas at meron po tayong more than 180 families who have evacuated. This is equivalent to more than 700 individuals in various evacuation centers around the province. Ako mismo ay nag-ikot sa lungsod ng Tanawan sa gabi, kitalaan, at marami na po ang mga individual at mga pamilya ang umalis sa kanilang tahanan, lalo higit yung mga nakatira sa tabing ilog, tabing dagat at low-lying places na flood-prone. Alright. Vice Gov, kumusta naman po ang disaster response ng probinsya? May kinakailangan po ba tayo mula sa national government? The PDRRMO, headed by Ms. Amor Calayan, and of course Governor Dodo Mandanas, is on top of the situation. Kung kaya't kami po ay nag-iikot ngayon para mag-evaluate, mag-monitor at mag-inspeksyon. Ganun na rin, makipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamalaan sa maitutulong ng ating pamahalaan panlalawigan for augmentation. Sila naman po ang first responders at kami po ay handang na tumulong sa kanilang pangangailangan sa abot ng aming mga makakayanan. Alright. Pero may mga, kung sakasakali po, may mga kakailanganin po ba tayong tulong mula sa pamahalaan sa national government? Opo, kami po ay nakikipag-ugnayan sa regional and national government agencies, pero kinoconsolidate pa po namin ang iba't ibang updates o ulat mula sa iba't ibang city and municipal disaster risk reduction management offices upang kumpleto ang aming report sa mga national government agencies. Today, the Sangguniang Panlalawigan will convene for a special
special or emergency session to act in aid of legislation itong declaration of state of emergency in the province of Batangas. Alright. Vice Gov, mensahe na lang po sa ating mga kababayan na Batanggenyos. Aming pinapalalahanan ang ating mga na laging maging handa, mag-ingat at manatiling magiting, lalo na sa lalawigan ng Batangas. Alright. Maraming salamat, Vice Governor Mark Leviste.